humble na buhay. Naghahanap buhay na siya, bata pa siya. Tapos dahil sa boses ng bibigay ng Panginoon sa kanya, siya na nga nagsabi sa isang interview na iahon niya ang pamilya niya sa kahirapan. So, what an inspiring story. It was such a Cinderella story. And natutuwa ako na ginawa siyang national artist habang meron pa siyang panahon na ma-enjoy yung honor na yon, hindi yung wala na siya tsaka binigay. So I'm very honored na nakilala ko siya, nakasama ko siyang kumanta. Masakit lang sa loob ko, hindi na kami nagkasama sa pelikula. Siyempre, pangarap ng bawat artista yun, lalo yung mga nasa henerasyon ko na talagang sila lang ang tinitingala nung araw. So, napakalaking kawalan sa aming industriya. Hindi na magiging pareho. Naturally, wala siya. Pero yung ganong kagaling na artista, parang naputol lahat ng ehemplong maaring nadagdagan pa sana niya para sa aming lahat. Tsaka sa mga henerasyong mas bata at mga parating. Nakakalungkot. So, San Sharon, ano po yung first word that comes to your mind when you hear the name Nora Honor? Superstar. Aside At po saka from ang superstar. Kasi hindi ko lang sinasabi yun dahil yun ang tawag sa kanya. Siya talaga ang kauna-unahang itinuring na superstar sa ating bansa. Kasi parang fairy tale yung buhay niya, pero deserving siya sa lahat ng naging success na dahil napakahusay niya sa pagkanta, sa pag-arte, lahat ng pinasok. So talagang yung talento niya, maidadasal mo na lang na sana ikaw at yung mga mahal mo sa buhay magkaroon din ng gano'n kung gusto maging artista o mga awit. Ako, one word. Well, actually, tatlo. Irreplaceable, Yeah. national treasure, na malaking kawalan sa kanila. Last question po. Ano pong legacy, as an artist po, ano pong legacy ni Miss Nora Honor ang hindi niyo po malilimutan? Oh my God, ang husay. Ang kahusayan niya sa pag-awit at pag-arte. Nag-iisa talaga siya. Kanya-kanyang estilo yan. Nag-iisa siya. Nag-iisa siya na iba ang siya yata ang pinakamalaking impact sa mula pa nung nag-umpisa siya.